Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Respeto ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na hindi pwedeng mawala sa sarili natin. Sabi nga nila paano tayo irerespeto ng ibang tao kung hindi natin yon kayang ibigay sa ating sarili. Kaya dapat nating tandaan na ang tunay na kaligayahan sa buhay ng tao ay hindi nasusukat sa kung anong kayang bilhin ng pera na nasa ating bulsa at hindi rin sa kahit na anong material na bagay na pagmamay-ari natin. Dear Papa Dudut, akala ko dati kapag marami kang pera o palagi kong nakukuha ang material na bagay na gusto ko, ay totoong masaya na ako. Nasanay kasi ako sa ganong klase ng setup ng buhay ko. Pero sa huli, na-realize ko na wala sa luho o pera ang totoong kaligayahan ng isang tao. Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Karen, 28 years old at nagtatrabaho sa isang paaralan dito sa Laguna. At bago ko ituloy itong sulat ko ay ipapaalam ko na rin na marami akong impormasyon na binago dito sa kwento ko. Kasama na ang pangalan ko para maproteksyonan ang pribado kong buhay. Solong anak ako ng mga magulang ko. At nagtatrabaho si Papa sa isang malaking construction site. Matagal na siya doon at masasabi ko na kahit papaano, malaki na rin ang kinikita niyang pera kaya hindi na kailangan magtrabaho pa ni Mama. Magkaiba rin ang ugali ng mga magulang ko, Papa Dudut. Kuripot kasi talaga si Mama at hindi siya mahilig bumili ng mga toys para sa akin kahit nung bata pa lamang ako. Pero si Papa naman ang tipo ng tatay na ibibigay ang lahat ng gusto ko. Lalo na pagdating sa mga material na mga bagay. Laruan, notebook, magandang pencil case at kung ano-ano pa. Solong anak kasi ako. Kaya naman masasabi ko na naging spoiled talaga ako ng dahil sa kanya hanggang sa magkolehiyo na ako. Minsan ay kinokontra ni Mama ang ginagawa na yon ni Papa. Ang sabi ni Mama ay dapat ay hindi ako sinasanay ni Papa na nakukuha ang mga bagay na gusto ko. Dapat daw ay tinuturuan nila ako na maging masinop at matipid sa pera. Siyempre mahal na mahal ako ng Papa ko kaya hindi siya nagpatalo sa gusto ni Mama. Siya pa rin ang nasunod at patuloy sa pagbibigay ng mga luho sa akin. Pero nagbago ang lahat ng yon nang umuwi ako sa bahay namin at naabutan ko si Mama na umiiyak. Akala ko pa noon ay nanakawan kami pero mas masamang balita ang inabot niya sa akin. Wala na raw si Papa at namatay daw siya sa aksidente sa trabaho. Bakit po kailangan na mangyari ito? Bakit kailangan na mawala sa atin si Papa? Pag-iyak ko habang nakayakap kay Mama. Hindi ko rin alam. Napakabuting tao niya at wala siyang kahit na sinong inagrabyado. Bakit kailangan na buhay pa niya ang kunin kaagad ng Diyos? Bakit? Mas malakas na pag-iyak pa ni Mama. Mama, magpakatatag po tayo. Hindi po gugustuhin ni Papa na makita niya tayong umiiyak at pinanghihinaan ng loob. Kilala niyo po si Papa. Ayaw niya nang nalulungkot tayo ng dahil sa kanya. Pagpapakalma ko sa kanya. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ang Papa mo. Sigaw pa ni Mama. Pero nandito naman po ako. Hindi ko po kayo iiwan, Mama. Pangako po yan. Hindi po ako aalis dito sa inyong tabi. Ang wika ko naman. Ang bigat-bigat, Karen. Bakit kasi ang Papa mo pang nawala? Bakit hindi na lang ako? Ayoko nang mabuhay sa mundo kung hindi siya kasama. Ayoko na.
paghulhol ni Mama. Mama, isipin niyo naman po sana ako. Nandito pa po ako, tayong dalawa na lang po ang magkasama ngayon. Magtulungan po tayo, Mama. Magpapakatatag po ako para sa inyo at sana'y ganun din po ang gawin ninyo para sa akin. Pakiusap ko. Yun na yata ang pinakamasakit na pangyayari noon sa buhay ko, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala na mararanasan ko ang ganong kasakit na pakiramdam dito sa dibdib ko. Yung pakiramdam na parang pinipiga ng mahigpit ang puso ko at medyo nahihirapan na akong huminga sa sobrang sakit nito. Pero dahil mas malakas ang hagulhol noon ni Mama, pinilit ko naman ang sarili ko na magpakatatag dahil hindi pwede na pareho kaming naglulupasay ng araw na yon. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinabi ko na kailangan naming magpakatatag. Papadudot nang mawala si Papa ay nalaman namin na marami pala siyang utang na naiwan. Yung owner jeep namin sa bahay ay naisangla pala niya sa isang kumpare niya noong magkasakit si Mama sa bato at kailangan na maoperahan. May utang din siya sa isang katrabaho niya na ginamit naman daw ni Papa na pamasahe namin noon para umuwi ng Bicol nang mamatay ang lolo ko. At may iba pang mga tao na nagsabi kay Mama na may utang din daw sa kanila si Papa. Nakita ko kung paano na problema si Mama noon. Pumayag na rin tuloy siya na makipag-areglo na lamang sa katrabaho ni Papa na nakapagpaandar ng mixer machine na dahilan ng pagkamatay ni Papa. Nagbigay ng pera ang tao na yon, pati na ang kumpanya na pinagtatrabahuhan ni Papa. Pero unti-unti na rin naubos yon hanggang sa mawala sa amin pati ng owner jeep na kasing edad ko na halos. Malaki talagang nagbago sa buhay namin noon, Papa Dudut, at naramdaman ko na pati ang ugali ko ay nagsisimula na rin magbago. Dahil wala si Papa ay nagdesisyon si Mama na magtrabaho at maging bantay sa isang tiyangge na malapit sa amin. Nainis pa ako noon kasi madalas kaming dumadaan doon ng mga kaklase ko bago umuwi sa bahay. Nakikita tuloy nila si Mama na nagtatawag ng mga customers na dumadaan sa tapat ng tiyangge. Kaya hindi ko na lamang siya tinitignan para hindi ako mapahiya. Naiinis din ako noon kapag paulit-ulit na lamang ang pagkain na inihahain niya sa bahay. Mama, isang linggo ko na pong pinagpapasensyahan yung sardinas na yan. Pagreklamo ko sa sardinas na may miswa na inihain ni Mama para sa hapunan namin. Iba-ibang luto naman ang ginagawa ko dito, nakangiting wika pa ni Mama. Pero sardinas pa rin po yan. Konti na nga lang po malapit nang maging amoy sardinas ang balat ko dahil dyan sa pinapakain ninyo Naiiritang sabi ko pa. Sige, sandali lang at magpiprito ako ng tinapang galunggong. Meron pa namang natira dyan sa ref natin at mabilis lang maluto yun, ang sabi pa ni Mama. Isa pa po yung tinapang galunggong na yan ha. Gusto niyo po ba talagang tubuan ako ng kaliskis ng isda dahil sa mga ulam natin? Muling inis na turan ko sa kanya. Ano bang gusto mong gawin ko, Karen? Maglagay ng asin sa platito para yun na lang ang ulamin mo? Kagaya ng sinabi ko kanina, gipit pa rin tayo hanggang ngayon. Wala tayong ibang pagpipilian kung hindi ang tipirin ng perang kinikita ko sa pagbabantay ng tiyangge. Malumanay na wika niya. Mama, pwede po bang humanap na lang kayo ng ibang trabaho? Tanong ko. Mahirap maghanap ng trabaho sa panahon ngayon, Karen. Lalo na't hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Mabuti nga tinanggap pa ako sa pinagtrabahuhan ko ngayon kahit na high school graduate lang ako. Kaya ikaw pagbutihan mo ang pag-aaral mo dahil yan lang ang pangarap namin ng papa mo, ang mapagtapos ka ng kolehiyo. Kaya gagawin ko ang lahat para maigapang ang pag-aaral mo, Karen. Tugon naman niya. Papa Dudut, sobrang laki ng adjustment ang ginawa ko mula nang mawala si Papa. Mula sa maliit na allowance na ibinibigay sa akin ni Mama, pamasok sa school at paulit-ulit namin na ulam sa lamesa at yung mga hindi niya pagbili ng mga bagay na gusto ko kagaya ng bagong bag, makeup at sapatos. Nahirapan talaga ako noon kasi hindi ako sanay na naghihirap kami. At naiinis din ako kasi pakiramdam ko ay hindi ako naiintindihan ni Mama. Na hindi man lang ako makahingi sa kanya ng extra allowance o kahit man lang sana panggala namin ang mga kaibigan ko
kapag wala kaming pasok sa school. Ang palaging sinasabi ni mama ay hindi pa bayad ang mga utang ni papa kaya kailangan pa rin namin magtipid. Ang sa akin lang naman ay hindi ko namang kasalanan kung magkaroon kami ng maraming utang ng dahil kay papa. Si mama lang ang magulang ko kaya responsibilidad niya na ibigay sa akin ang mga pangangailangan ko, Papa Dudut. Dahil sa ugaling niyo ni mama ay nawala na ako ng ganang mag-aral at pumasok sa school. Sino ba naman ang gaganahang mag-aral kung halos pampamasahin na lang ang ibibigay niya sa akin? Gusto niya pa na magbaon na lamang ako ng kanin at ulam para sa pananghalian ko sa school na mas lalo kong kinainis. Kasi ano ba naman ang babaunin ko? Tuyo at tinapa na palagi naming ulam sa bahay. Nakakahiya kapag naamoy yon sa loob ng classroom namin. Kaya may mga oras na kapag nagtatalo kami ni mama bago ko pumasok sa school ay bigla na lamang akong magkukulong sa kwarto. At sasabihin ko sa kanya na hindi na lamang ako papasok. Sa ganung paraan ay paminsan-minsan ay nakukuha ko ang loob ni mama na bigyan ako ng extra allowance pero minsan lang talaga yon. Dahil madalas ay nagiging matigas siya pagdating sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay wala na siyang pagmamahal sa akin bilang anak niya. Kaya naman may mga oras na kahit na umaalis ako ng bahay para pumasok sa school, sa mall na lamang ako dumidiretso at nagpapalipas ng oras at sama ng loob. Hanggang sa isang araw, nilapitan ako ni Anjo at nag-usisa siya kung bakit andun ako sa mall ng mga oras na yon. Nagtalo naman kami ni mama. Paano ba naman? Sakto lang sa pamasahe yung ibinigay niyang allowance sa akin. Sino ba naman gaganahan na pumasok noon para mag-aral? Palagi naman niyang sinasabi na gipit siya sa pera. Pero ang totoo ay tinitipid niya lang talaga ako. May pabitaw-bitaw pa siya ng pangako na igagapang niya ang pag-aaral ko. Pero pinapahirapan lang talaga niya ako. Tinan mo nga tong bag ko. 1 taon na sa akin to pero hindi pa napapalitan ng bago. Ito rin suot kong sapatos ngayon. Malapit na namang magutom. Nakailang pakain na nga ako ng pandikit dito pero malapit na rin talagang bumigay. Tapos hindi man lang ako mabilhan ni mama ng mga bago at kailangan kong gamit kagaya nito. Pagkukwento ko sa kanya. Bigla namang tumawa noon si Anjo na lalo kong kinainis. Bakit mo ako tinatawanan, Anjo? Inis na tanong ko. Kasi ang cute mo kapag nagreklamo ka ng ganyan. Lalong sumisingkit yung mga mata mo. At lumalabas pa yung 2 dimple sa magkabilang pisngi mo. O baka isipin mo na binobola lang kita. Totoo yun, nagiging cute ka talaga lalo na sa paningin ko. Pero alam mo, para mawala yung pagka-bad trip mo, kumain na lang tayo. Anyaya pa niya. Hindi pwede, pagtanggi ko naman. Ha, bakit naman hindi pwede? Nagda-diet ka ba? Tanong niya. Hindi pero kasi wala kasi akong pera. Sakto lang na pamasahe itong nasa wallet ko. Nahihiyang tugon ko. Yun lang ba ang problema mo? Sino bang may sabing KKB tayo? Siyempre, eto na ang first date natin kaya libre ko ang pagkain natin ngayon. Kahit ano pang gusto mo, sabihin mo lang Karen. At bibilhin ko para sa iyo. Ang wika naman niya. Papa Dudut, may 10 taon din yata halos ang tanda sa akin ni Anjo. Nasa kabilang barangay siya nakatira kaya hindi rin kami madalas na nagkikita. Nakilala ko lang siya noong manood ako ng liga ng basketball sa plaza at isa siya sa mga naglalaro. Nung unang beses nga kaming nagkausap noong 15 years old pa lamang ako, binibiro niya pa ako at sinasabi niya na hihintay niya raw na maging dalaga na ako at niligawan niya ako. Kaya naman sa tuwing magkikita kami sa plaza ay palagi siyang nagpapasaring ng nararamdaman niya na pagkagusto sa akin. Sa isang networking company nagtatrabaho si Anjo, Papa Dudut. Ang kwento niya ay mag-isa na lang daw siya halos sa buhay dahil wala na siyang nanay at ang tatay naman niya ay nakakulong. Kaya naman sarili na lamang niya ang halos iniintindi at pinagkakagastusan niya. Mula nga nang magkita kami sa mall ay naging madalas na ang pagtatawagan at pagte-text namin sa isa't isa. Hanggang sa sinabi niya na gusto niya akong ligawan. At dahil wala naman akong boyfriend ay hinayaan ko siya na manligaw sa akin. Mula noon ay madalas na niya akong bigyan ng mga regalo kagaya ng pagkain,
bagong bag, sapatos at kung ano-ano pa. Pero hindi rin yon nakaligtas sa pansin ni Mama. Ang masama pa doon nang minsang sermonan niya ako ay tinawag niyang anak ng drug addict si Anjo. Mama, wag nga po kayong masyado nagpapaniwala sa mga ganyang chismis. Inis na sabi ko. Hindi chismis yun no, Karen. May mga kapitbahay na nagsasabi sa akin na madalas ka raw nilang nakikita sa mall kasama ng lalaking anak ng drug addict. Ang wika pa ni Mama. Wala po kang alam tungkol sa mga magulang ni Anjo at mas lalong wala na rin akong pakialam doon. Dahil mabuti po siyang tao kaya huwag naman po sana kayong maging judgmental sa kanya. Chinismis lang pala sa inyo ng mga kapitbahay na niwala na kaagad kayo. Ang wika ko naman. Mabuting tao porke binilhan ka lang ng mga bagong gamit? Tama ako hindi ba? Sa kanya galing ang mga paper bag na dala mong yan? Pag-uusisa niya pa sa dala kong paper bag na galing kay Anjo. Ano po bang pakialam ninyo kung sa kanya nga galing to? Hindi nyo nga ako mabilhan ng bagong sapatos tapos may nagmamalasakit na bilhan ako nito, mamasamain nyo naman. E di sana ginagampanan nyo muna ang pagiging mama ninyo sa akin para hindi ko tinatanggap ang mga ito mula sa ibang tao. Tugon ko. Aba, masyado na yatang matalas ang dila mo, Karen. Saan mo ba natututunan yan? Sa Anjo na yon? Siya rin ba ang nagturo sa iyo na huwag nang pumasok sa mga klase mo at buong maghapon na lang na tumambay sa mall? Ano, sabihin mo sa akin? Sunod-sunod na tanong niya. Wala na nga po kayong pakialam kasi buhay ko to. 18 anyos na ako at may sarili na akong pag-iisip. Kaya ko na magdesisyon para sa sarili ko, Mama. Total naman ay hindi nyo ginagampanan ang pagiging magulang ninyo sa akin. Kasi puro na lang trabaho at utang ni Papa ang iniisip ninyo. Huwag nyo na rin pakialamanan pa ang ginagawa ko sa buhay ko. Pabalang nasagot ko bago ko umalis sa harapan ni Mama, Papa Dudut. Aaminin ko na nahuhulog na rin ang loob ko noon kay Anjo kasi naibibigay niya ang mga bagay na gusto ko. Madalas kaming nagmamall tapos bawat ituro ko sa kanya ay binibili niya para sa akin. Pakiramdam ko tuloy noon ay mahal niya talaga ako kasi ibinibigay niya ang lahat ng gusto ko. Ganon naman talaga pag mahal mo, hindi ba? Dapat ay marunong kang magbigay at gumawa ng paraan para maibigay ang mga bagay na gusto ng taong mahal mo. Yun ang basihan ko ng pagmamahal noon, Papa Dudut. Kaya naman sa kabila ng hindi pagkagusto ni Mama kay Anjo, para sa akin ay sinagot ko pa rin ang manliligaw ko. Para sa akin kasi wala nang dahilan para hindi ko sagutin si Anjo. Kaya lang nang malaman naman yun ni Mama ay mas lalong naging madalas ang pagtatalo namin. Palagi niyang sinasabi na hindi kami bagay ni Anjo dahil sa mga edad namin. Na napakabata ko pa raw para magka-boyfriend at pumili naman daw sana ako ng matinong lalaki. Matinong lalaki para sa akin si Anjo dahil siya ang nagbibigay ng mga bagay na gusto ko. Kaya sa huli nagdesisyon ako na umalis ng bahay at makipag-live-in na lamang sa kanya, Papa Dudut. Papa Dudut, nang makipag-live-in ako kay Anjo ay nagdesisyon na rin ako na huminto sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Hindi naman madali sa akin ang ginawa ko na yon dahil pangarap ko rin talaga ang makapagtapos at maging isang teacher. Pero paano ko pa gagawin yon kung nakakawalang gana na talaga ang kasama ko sa bahay na si Mama? Wala na siyang ibang ginawa kung hindi ang sermonan ako sa araw-araw ng buhay ko. Tapos parang hindi ko na nga maramdaman ang pagmamahal mula sa kanya na ibinigay sa akin noon ni Papa. Ang focus na lang niya ay magtrabaho at mabayaran lahat ng utang na naiwan nito. Kaya para hindi na kami araw-araw na mag-away at mabawasan na rin ang bigat ng responsibilidad niya, ako nang umalis sa poder niya, Papa Dudut. Nung una ay pinupuntahan pa ako ni Mama sa bahay ni Anjo para sunduin at iuwi. Nalaman niya siguro sa mga chismosang kapitbahay ang address ng partner ko. Pero naging matigas ako at hindi sumama sa kanya. Sinabi ko na nasa tamang edad na ako kaya kahit magkabaranggayan pa kami hindi niya ako mababawi pa. Nagpabalik-balik si Mama at halos umiyak nang nakiusap na umuwi na ako pero ayoko pa rin. Hanggang sa sumuko na siya at hindi na bumalik pa sa bahay ni Anjo para sunduin ako, Papa Dudut. Naging tahimik muli ang pagsasama namin ni Anjo pero nagbago yon nang biglang umuwi ang tatay niya mula sa bilangguan.
Tay, si Karen nga po pala, girlfriend ko. Karen, siya naman ang tatay ko. Pakilala ni Anjo. Hi po, nice to meet you po tito. Bati ko sa matanda. Tatay, Leo na lang ang itawag mo sa akin kasi hindi magtatagal. Magiging manugang na rin kita. Nakangiting wika pa niya. Sige po tatay Leo, pagsang-ayon ko naman. Tay, maupo na po muna kayo kasi alam ko na pagod kayo mula sa biyahe ninyo pauwi dito sa bahay. Karen, ikuha na rin si tatay ng plato at mga kubyertos niya. Sigurado ko na makakalimutan ni tatay ang pangalan niya kapag natikman niya itong adobong niluto mo. Baling sa akin ni Anjo. Naku Anjo, itsura pa lang ng girlfriend mo mukhang masarap na talaga. Wika ni tatay Anjo na may kakaibang ngiti sa labi. Ano pong sabi niyo? Tanong ko. Ang sabi ko, sa itsura pa lang nitong adobo na nasa mangkok mukhang masarap na. Siguradong mapapakain ako ng marami ngayong gabi dahil wala nito sa lugar na pinanggalingan ko. Kagad namang tugon ng matanda. Maayos naman na noong umpisa ang pagsasama namin ni Anjo Papadudot. Mabait siya kahit na napansin ko na marami pala siyang bisyo. Alak, sigarilyo at sugal. Siguro nga kasi solo naman niya ang pera at bahay niya kaya wala na siyang ibang kailangan na isipin na mga gastusin. Kumbagay sarili lamang niya ang iniintindi niya. Kaya naman para hindi ako maging pabigat sa kanya ay inaasikaso ko ang mga gawaing bahay na napapabayaan na rin niya noon. Makalat kasi ang bahay niya, tamad din siyang maglaba at magluto. Inasikaso ko ang lahat ng yon kahit na hindi ako sanay. Kasi sa bahay namin ni na mama, buhay prinsesa ako. Ang pagluluto lang talaga ang gawain na pinakatinutukan ko sa lahat. Nakita ko naman na na-appreciate ni Anjo ang effort ko bilang pagiging live-in partner niya, Papa Dudut. Palagi siyang malambing sa akin at may pasalubong lalo na kapag nananalo siya sa mga sugal. Binibigyan niya rin ako ng pera para raw makapag-mall ako kapag nasa trabaho siya. Kahit papaano ay masasabi kong masaya ako sa unang buwan ng pagsasama namin hanggang sa biglang umuwi sa bahay ang tatay niya. Doon ay medyo nagbago ang ugali ni Anjo Papadudut. Hindi na niya ako masyadong binibigyan ng pera at naging mainit na ang ulo niya sa akin. Ang masama pa doon, may isang beses noon na wala siya sa bahay pero pinagtangkan ako ng masama ni Tatay Leo. Sinubukan niya akong halikan pero mabuti na lamang at nagawa kong magpumiglas at makatakbo papasok sa loob ng kwarto. Papadudot yun na nga ang unang pagkakataon na pinagtangkaan ako ng masama ni Tatay Leo. Grabe ang takot na naramdaman ko noon kaya naman buong araw na akong hindi lumabas ng kwarto. Buong araw din akong umiyak ng umiyak at gusto ko na nga sanang tawagan si Anjo at pauwiin pero pinigilan ko ang sarili ko dahil alam ko na stress siya sa trabaho. Malalim na ang gabi nang makauwi siya na kaagad kong sinalubong. Aming alak siya noon at doon nga ay naiiyak kong sinumbong ang kahayupan na muntik nang gawin sa akin ng tatay niya. Papadudot akala ko ay magugulat si Anjo nang marinig niya sa akin yon. Umaasa ako noon na papalisin niya ang tatay niya sa bahay pero kabaligtaran noon ang nangyari. Dahil sigaw lang at panglalait lang ang inabot ko mula sa kanya. Sinabi niya na imposible daw na gawin yun ng Tatay Leo sa akin dahil hindi naman daw ako ang tipo ng babae nito. Baka raw inakit ko pa ang tatay niya kaya yon natukso na halikan ako. Munti ko na siyang masampal noon pero napigilan ko lamang ang sarili ko. Iniwan niya na lamang ako sa sala na nakatulala at umiiyak dahil hindi niya ako pinaniwalaan, Papadudot. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba na pagkatapos kong isumbong kay Anjo ang ginawa sa akin ng tatay niya. Tuluyan nang nagibang pakikitungo niya sa akin. Naging madalas ang pag-uwi niya ng lasing sa bahay, ang pagiging mainitin ng ulo niya, pati na ang pagbitaw ng masasakit na salita sa akin. Tiniis ko yon dahil mahal ko siya at inisip ko na lamang na may mabigat siyang pinagdadaanan sa trabaho kaya gano'n na lamang ang inasal niya. Kahit may mga oras na nasasaktan na niya ako ng pisikal. Kasama yon sa mga tiniis ko habang doon ako nakatira sa bahay niya. Kaya lang Papadudot ay muling naulit ang pagtatangka ng masama sa ginawa sa akin ni Tatay Leo. At sa pagkakataon na yun ay tuloy na siyang nagtagumpay.
Malalim na ang gabi noon at sabay na umuwi ng bahay sina Anjo at Tatay Leo. Pareho silang nakainom ng alak pero halatang mas lasing ang partner ko. Nang alalayan ko si Anjo na makapasok sa kwarto ay kaagad siyang natumba at nakatulog sa kama. At hindi ko pa naman siya tuluyang napapalitan ng damit ay bigla namang pumasok noon sa kwarto namin si Tatay Leo at hinila ako papunta sa may sala. Pilit akong nagpumiglas pero tinutukan niya ako ng kutsilyo at sa takot ko ay tuluyan na niyang nagawa sa akin ang kahalayan na yon, Papa Dudut. Kinabukasan ay agad kong sinumbong kay Anjo ang ginawa sa akin ng tatay niya pero parang mas wala na siyang pakialam ng mga oras na yon. Wag na raw akong mag-imbento ng kwento dahil alam naman daw niya na ako ang may gusto kay Tatay Leo dahil sinabi raw nito sa kanya na ako mismo ang umaakit dito. Hindi ako makapaniwala na maririnig ko yun mula kay Anjo pero sa kabila ng mga sinabi niyang yon ay pinili ko pa rin manatili sa bahay niya hanggang sa maging parausan na ako ng 2 demonyo na kasama ko sa bahay na yon. Natakot na rin kasi akong umalis o tumakas dahil sa paulit-ulit na pagbabanta nila na papatayin nila ako at ang mama ko kapag tumakas ako at nagsumbong sa mga pulis. Kaya tinis ko ang lahat ng nakakadiri at kahayupan na ginagawa nila sa akin, Papa Dudut. Tatay Leo, bitawan niyo po ako. Pagpupumiglas ko nang bigla niya akong lapitan at halikan habang naglalaba ako. Huwag ka nang maarte dyan, panggigigil pa ng matanda sa akin. Tatay Leo, ang init-init po sa kami ginagawa po ako dito. Pagtanggi ko pa. Iwanan mo na lang yan nilalabhan mo at doon na lang tayo magpainit lalo sa kwarto ko. Halika na. Muling pagsabi pa niya. Hindi po pwede dahil magagalit si Anjo kapag hindi ako naglaban ng mga damit niya dito. Gate ko. Wala akong pakialam. Mas intindihin mo ang galit ko kapag napikon ako dyan sa kaartehan mo. Halika na at sumama ka na sa kwarto ko, Karen. Muling pagpupumilit pa niya sa akin. Sabi ng ayoko nga po, ayoko. Ayoko na. Sigaw ko kasunod ng paghampas ng balde ng tubig sa kanya dahil sa pagkagulat ay natumba siya sa sahig ng semento. Aray Karen, itigil mo na yung paghampas mo sa akin ng balde, aray ko. Tumigil ka na sabi, sigaw pa ni Tatay Leo. Pagod na ako sa inyo magtatay. Pagod na ako sa kababuyan na ginagawa ninyo sa akin. Kaya hindi na ako papayag na magalaw niyo pa ako ulit. Hindi na. Mas malakas na sigaw ko. Papadudot diring-diri na ako sa sarili kong katawan sa bawat araw na lumilipas na nasa bahay ako ni na Anjo. Lalo na at hinahayaan ko silang mag-ama na gawin yon sa akin. Si Anjo sa gabi at si Tatay Leo naman ay sa umaga. At mas masakit ang ginagawa nilang pangmumulestya sa akin kapag nakagamit pa sila ng droga. Kaya sa tuwing mag-isa ako sa kwarto at umiiyak ay naaalala ko na lang si Mama at kung paano siya nagsumikap noon para mapag-aral ako. Kasabay ng pagbabayad ng mga naiwang utang ni Tatay. Gusto ko na talagang umuwi sa kanya noon pero parang wala na akong mukha na mayaharap pa sa kanya. Dahil ako na mismo ang pumili sa malupit na kapalaran ko. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit nananatili pa rin ako sa bahay ni na Anjo noon. Pero lahat naman siguro tayo ay marunong mapagod lalo na kapag masyado nang masakit ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Kaya nagising ako. Na isang araw na hindi na kayang tanggapin ang kababuyan na ginagawa sa akin ng mag-amang kasama ko sa bahay. Kaya naman sa muling pagtatangka sa akin ni Tatay Leo habang naglalaba ako, hindi ko na napigilan ang sarili ko naman laban ng araw na yon. At pagkatapos ko siyang paghampasin ng balde hanggang sa matumba siya. Kagad akong kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Lakad takbo ang ginawa ko noon makalayo lamang sa bahay na parang naging impyerno para sa akin. Huminto lang ako nang maramdaman ko na tuluyan na akong nakalayo, Papa Dudut. Sakto namang may nakasalubong ako na naglalakad na isang masayang pamilya. May tatay, nanay kasama ang 3 nilang mga anak. Habang lumalampas sila sa harapan ko, narinig ko ang pagkukwentuhan nila ng masasayang nangyari sa kanila ng araw na yon. Naluha ako habang pinagmamasdan sila hanggang sa makalayo na sila sa kinakatayuan ko. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ko ay nakita ko na lamang ang sarili kong nakatayo sa harapan ng pinto ng bahay namin ni Mama, Papa Dudut. Ano bang gusto mong sabihin? Bilisan mo at may trabaho pa ako na pupuntahan. Tanong ni Mama sa malamig na boses.
Mama, sorry po, nagkamali po ako. Sana po ay mapatawad ninyo ako, Mama. Pag-iyak ko. Tama ka naman nun sa mga sinabi mo nun. Wala akong kwentang mama para sa'yo kaya mo nga ako iniwan, hindi ba? Kahit nangako ka na magtutulungan tayong dalawa dahil wala na ang papa mo. Alam mo Karen, sa totoo lang ay hindi ko maintindihan kung saan ba ako nagkulang sa'yo. Ginawa ko naman ang lahat para maigapang ang pag-aaral mo at maibigay sa'yo ang pangangailangan mo. Pero bakit hindi mo yun nakita? Bakit puro pagkukulang ko lang sa'yo bilang mama mo ang nakikita mo? Naiiyak na rin sabi pa ni Mama. Mama, nagkamali po ako. Naging makasarili po ako. Na-realize ko na po ang lahat ng yon. Hindi ko dapat sinabi sa inyo ang mga bagay na yon. Dapat ay tinulungan ko po kayo kagaya ng mga pinangako ko sa inyo nang mawala si Papa. Dapat naging mabuting anak po ko sa inyo. Mama, sorry po. Patawarin niyo ako. Ngayon po na-realize ko na hindi ko po kayang mawala kayo sa buhay ko. Na dapat ay nakinig po ako sa inyo dahil mali po ang lahat ng bagay na naging desisyon ko sa buhay. Sorry po Mama, sorry po. Paghagulhol ko bago tuluyang napaluhod sa harapan niya. Tahan na Karen, huwag ka nang umiyak at huwag ka na rin lumuhod dyan sa harapan ko. Ang wika ni Mama bago ako inalalayang tumayo. Mama, maniwala po kayo. Nagsisisi na po talaga ako sa mga sinabi ko sa inyo. Sorry po kung nasaktan ko kayo dahil sa mga ginawa ko noon. Sorry kung naging sobrang pabigat ako sa inyo. Wika ko. Sabi ng tama na. Huwag mo nang isipin yun at huwag ka na ring umiyak. Hindi naman talaga kita matitiis kasi anak kita at mahal na mahal kita. Ang wika pa ni Mama. Papadudot ang buong akala ko ay hindi na ako mapapatawad pa ni Mama. Handa na akong tanggapin noon ang mga sampal at mga masasakit na salita mula sa kanya pero hindi yun ang ginawa niya. Siguro nga totoo ang palagi kong napapakinggan na walang magulang ang matitiis ang kanyang anak. Pero hindi lahat ng pagsusumikap at sakripisyo ng magulang ay nakikita at na-appreciate ng isang anak. Kagaya na lamang ng nangyari sa amin ni Mama, wala naman talaga siyang ibang ginawa noon kung hindi ang magsumikap para sa akin. Hindi madaling maging isang single parent pero ayon siya at pilit na kinakaya ang lahat. Samantalang ako'y walang ibang ginawa kung hindi ang baliwalain ang pagsasakripisyo na ginawa niya. Papadudot ng araw na yon ay tuluyan na kaming nagkaayos ni Mama. Hindi na ako umalis pa sa bahay niya dahil pakiramdam ko ay safe na safe ako kapag kasama ko siya. Hindi na rin siya pumasok noon sa trabaho at nang matapos kong ikwento sa kanyang lahat. Nang dinanas ko sa bahay ni Anjo ay halos maiyak siya sa sobrang galit na nararamdaman niya. Hindi siya makapaniwala na nagawa yon sa akin ng dalawang demonyong nakasama ko sa bahay na naging mala-impyerno para sa akin. Kaagad kaming pumunta sa barangay noon para magsampa ng reklamo pero wala na rin sina Anjo at Tatay Leo sa bahay nila nang puntahan ang mga tanod. Tuluyan na silang naglaho nang naisampa ko na sa pulisya ang kaso ng pangmumolestya nila sa akin. Nung una ay natakot talaga ako kasi pakiramdam ko ay nasa paligid lamang sila papadudot. Halos hindi ako makalabas noon ng bahay dahil baka bigla na lamang may sumaksak sa akin. Kagaya ng palaging panakot sa akin ni Tatay Leo pero hindi nagtagal. Tadhana na rin ang gumawa ng paraan para makamit ko ang hustisya sa kasamaan na ginawa nila sa akin. Dahil nakarating sa akin ang balita na parehong nasawi sina Tatay Leo at Anjo kasama ang iba pang adik sa buy-bust operation na ginawa sa lugar na pinagtataguan nila. Malapit lang din yon sa lugar namin at may kakilala kami na nakatira doon kaya nakarating sa akin ang mga nangyari. Sapat na yon para sa akin bilang kabayaran sa ginawa nilang kahayupan at minsang pagsira ng buhay ko. Laking pasasalamat ko na lamang din talaga at hindi nagbunga ang mga kahayupan na ginawa nila sa akin. Papadudod sa kabila ng mabibigat na pangyayaring ito sa akin ay nagawa kong muling bumangon at magpatuloy. Bumalik ako sa pag-aaral at nagawa ring makapagtapos. Ngayon ay isa na akong ganap na guro at sa bawat estudyante na natuturuan ko ay palagi kong pinapaalala sa kanila kung gaano kahalaga ang tungkulin ng mga magulang sa buhay ng isang anak. At dapat lahat ng sakripisyo na ginagawa nila ay palagi nating pinapahalagahan at sinusuklian. Dapat lahat ng yon ay para rin sa kabutihan na hinaharap natin.
Salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng sulat ko at sana ay nakapagbigay din ng aral itong kwento ng buhay ko sa inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Karen. Maraming salamat Karen sa pagbabahagi mo ng iyong Papa Dudut stories sa aking YouTube channel. Hindi madali ang mawala ng minamahal sa buhay lalo na kung nasanay tayo na palagi siyang kasama. Pero madalas kasi na parte lang din yon ng pagsubok na ibinibigay sa atin ng poong may kapal. Para maging matatag tayo at mas ma-appreciate natin ang ibang tao na nasa paligid natin, kagaya na lamang na nangyari sa letter sender natin na si Karen. Sa pagtalikod na ginawa niya, sa mama niya ay isang madilim at masalimuot na kapalaran ang hinarap niya. Parte na rin siguro ng mabigat na pinagdadaanan niya. Dahil sa pagkawala ng papa niya ang humanap ng kalinga at pagmamahal mula sa ibang tao. Hanggang tuluyan na niyang kalimutan ang lahat ng pagsasakripisyo ng mama niya para sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit siya napahamak sa kamay ng mga taong akala niya ay magbibigay sa kanya ng tunay na pagmamahal. Pero hindi naman naging huli ang lahat para kay Karen. Dahil natagpuan niya pa rin ang daan pabalik sa mama niya na kailanman ay hindi nagbago ang pagmamahal para sa kanya. Kaya naman mga kaistorya, kung may oras man na hindi tayo mapagbigyan ng mga magulang natin na mabili ang mga bagay na gusto natin, huwag sana tayong magtatampo sa kanila. Huwag sasama ang loob dahil kailanman ay wala silang hinangad para sa atin kung hindi ang mabigyan tayo ng magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.